Hi guys, and welcome back to a new episode of Few Minutes with Harvey. Hello guys, welcome sa day 4 namin dito sa Morocco. And bago pala ang lahat, if bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihit na din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. Pasensya na guys, medyo maingay kasi hindi ko makokontrol yung mga taong nandun sa baba, although nandito ako sa taas. Kung magtatanong pala kayo guys, dito kami nagstay sa Dar Habash. And ang nabook namin to for 430 something euro. Papatak siya ng 350 pounds or tagsa 72 pounds kami each for 5 people. So, kanina pala guys, ito ay karugtong lang ng ating day 4. Pero, sineparate vlog ko na siya. Yung first episode natin dito sa day 4 na to ay yung quad bike natin or yung nag-ATV tayo. If ever guys hindi nyo pa napapanood yung mga previous vlogs natin, I uploaded 4 videos already. And this will be the 5th video. Meron tayong playlist sa ating YouTube account. You can just go and click the playlist and click the Morocco. So, naggaling na rin pala kami sa Uzud Waterfall. Nung isang araw naman, nung first day namin, naglibot lang kami sa big city nila dito sa Central. Nagpunta lang kami ng Le Jardin Secret. Nagkumain lang kami sa palibot, nagkutubia. Nagpunta lang kami sa Jewish Cemetery. And sa kung saan-saan pang mga places dito sa like mga souk. Yung mga pinuntahan namin mga shops. Tomorrow will be our last day pero pupunta muna kami doon sa ibang lugar pa. So please do expect more videos pa bago kami umuwi. And yung activity naman natin ngayon for this afternoon ay medyo mabagal ang ating data or mabagal ang wifi dito sa hotel. So yung activity natin ngayon ay Agafay Desert with camel ride and dinner. So, nabook namin siya sa Get Your Guide. Lahat ng activities namin guys ay nabook namin sa Get Your Guide. So, hindi nyo na kailangan pang mamroblema kasi nga, for any certain countries na hindi naman English-speaking country, kasi ang Morocco ay Barbarian, Arabic, Greek, French, Spanish. Yun yung mga binabanggit nila. Then, yung mga English speakers ay medyo kokonti lang. So, might as well if ever na nahihirapan ka or nagda-doubt ka, mag-DIY. Might as well i-book nyo na lang lahat sa Get Your Guide para sasakay na lang kayo, magsiset na lang kayo ng pick-up location so hindi na kayo mamomroblema. So ngayon, I'm really excited kasi isa to sa mga highlight ng buong Morocco trip namin. Ang camel ride, ang magpunta sa... I'm not sure kung Agafay nga ba siya, hindi ko na ma-open kasi mabagal nga yung wifi. And may dinner din kami with fire dance yata yon dahil si Micah yung nag-book neto. So, kung nag-expect pa kayo guys ng mga other informations, please do not hesitate na mag-comment dyan sa description natin sa baba. Pagbalik ko guys from UK, tsaka ako maglalagay siguro ng mga informations and links kung saan ko mismo binook. Like yung mismong link na lang para i-click nyo na lang. Kasi nag-upload ako on a day-to-day basis habang nandito pa ako sa Morocco para hindi rin tayo masyadong problemado and hindi rin masyadong matagal yung pag-iintay nyo sa vlog. So, yun lang muna guys. I-cut ko lang muna dito. Nag-umpisa lang ako, nag-intro lang ako para din hindi kayo mahirapan or hindi rin ako mahirapan mamaya kapag time na namin nang susunduin kami. And although 3:30 pa naman kami susunduin dito dahil ang start ng tour namin ay 4 up until gabi. Mag-dinner at matapos siguro mga 8 or 9. And take note pala guys, kahit na alas 6 na ng gabi dito sa Morocco, sa ganitong season, maaraw pa din and usually nagsa-sunset siya ng 8 to 9 p.m. So marami ka talagang magagawa. You can start your day around 6 or 7 na usually namin ginagawa, but then again, we still have a lot more time para mag-ikot-ikot. Guys, kung natatakot kayo, katulad na nangyari sa akin before na baka ma-scam ka, baka biglang may mangyari sa yung hindi maganda, you just have to be attentive kasi hindi naman talaga lahat sa ibang country ay safe ka talaga. Pero I can say, for the last 4 days ng stay namin dito, people are friendly. Yun nga lang talaga, tatawagin ka nila kung ano-ano, especially for us Asians. They will call us ni hao. So, they pretend na lahat tayo Chinese. Or
Korean, napapagkamalan din yung iba nating mga kasamang Korean. Ako, Vietnamese, Hapon, yan ang mga natatawag sa akin. So, medyo mahaba na yung video, guys. Kung gusto nyo gumawa pa tayo ng separate vlog para naman sa ating mga informations, lahat ng itinerary ginawa natin, I will be happy to do that para hindi rin kayo mahirapan. So, i-cut ko muna dito and update ko kayo pag nasa labas na kami. Oops! Kabog! Transition! Andito na kami ngayon sa first stop namin. Na-meet na kami nung tour guide namin. So, may first stop kami. Ito yata yung panoramic view. Doon sa nakikita nyo, ay mas maliit pala. Yan. Dito na kami sa may panoramic view. Doon akit kami. Pipili daw ng water and kung ano man gusto mong bilhin. At pupunta na kami ng Agapay. So, if idea lang guys, yung Agapay daw ay na-discover lang noong 2012 as tourist spot. Dati daw existing na siya, pero hindi siya ginagamit as tourist spot kasi nga wala naman nakikitang potential for market. Pero may dumating daw na, I'm not sure if it's French guy, na nag-discover noon and simula na natayuan na ng hotel, natayuan na ng etc. So mamaya makikita nyo kanya yung mga activities. So akit muna tayo and mag-picture muna tayo. Bali, binigyan kami ito, may argan oil daw, may honey at saka Moroccan peanut butter. So let's try. Masarap. Sarap ang peanut butter dito. Hindi doon. Hindi, almond butter mo na slime. Ano tayo ba? Ito masarap. Masarap siya guys. Parang maalat to tayo. Ang difference. Pang makukuha dito. Minsan na ako magkagusto ng mga pagkain. Sarap no? Nagustuhan mo no? Ano Ikaw? po ito? Oil. Moroccan. Good shot. Bilis. Parang bilis. Ikaw, Diana. Sarap? So, Sarap. sarap. Kayo ba? Mga sa harap ko. Uy. Cut muna natin. Dito na kami ngayon sa next stop namin. Ito na yata yung sa may camel ride at saka yung pinaka Agapay mismo. So dadali na namin yung gamit mismo para sure. May sasalubong na nagpapatugtog. Ayan yun. It looks like it will be an early dinner. Sa maagang hapunan yata itong mga kapamilya. Yan, since lima kami, so dito na lang kami magsasama-sama. So ito yung view nung area na kakainan namin. Kakatabi kaming lima. And then ito yung palibot ng area. Ganda siya ha. Fairness. Montage natin. Oh, camel ride already. Ka-camel ride na kami. Binigyan nila kami ng scarf. Then ikakabit na lang daw nung tour guide namin pagdating namin doon. So excited ako. Sana makakuha tayo ng maraming video. May dala akong phone. May dala din akong GoPro. Para makuha na natin ng maayos yung pagsakay natin sa camel. So pakita ko sa inyo sa kabila. Tingnan mo, isang halera sila, ang dami. Yan, isang halera ng camel.
Grabe, sobrang dami nila. Hopefully malulusog at naalagaan sila kasi yung ibang nakikita kong camel kawawa. Anyway, videohan natin sila ng mas maayos mamaya. Ayan na sila guys. Ayun, kawawa naman yung isang camel. Hindi na siya okay. Ayan sila. Hello! Kakapit din yan. Iya magkano kumot? Magkano kumot? 5,000 lang. Meron ka ba plancha? Meron akong plancha. Yes. Meron akong plancha para sa damit, pero yung handle lang may init. Oh, ayan, magtatago for daw sila. Tingnan mo, naglalaro sila, oh. Wait lang, hindi pa ako nakawa. Did you watch Squad Race? Yeah. Oh, ayan, oh. Competitive yung ano namin. Competitive yung tour guide natin. 1, 2, 3, 4. Yan guys, nakasakay na kami. Ganito pala ang feeling nito. Makatakot pero sana mabait yung camel natin. Say hi, guys! Yan! Kaya nakikita na ilaw? Grabe sobrang ramdam mo yung hakbang nila. Pero grabe nakakaawa yung iba kasi pagod na sila. Ilan na rin yung sinakyan nakasakay. Anyway, hopefully napapakain sila ng maayos. Hello kayo, hello! Sabi mo walang screen. Diana! Meron akong plancha para sa damit. Pero yung handle lang umiinit. Ayun, kita mo sarili mo sa labas. 10, wala lang hihiga, lahat nakatayo. Grabe, sobrang saya ng experience. Tapos na kami sa camel ride and sobrang tingnan nyo kung gaano kadami nag-aantay. Then lahat yung mga sinakyan namin, ulit sila ng ikot all throughout the day. So imagine gaano yung ka-exhausting for them. Then yung iba talagang nasigaw-sigaw na yung mga camel kasi feeling ko talaga pagod na rin sila. I feel sad, I feel happy kasi nakasakay ako, but at the same time malungkot kasi parang they are too overworked. Anyhow, yun ang nagiging negosyo talaga nila dito. So sana magawa nila ng paraan na limited, may time lang siguro, then may maximum number of people lang per day para hindi sila ganun mahirapan. So magti-TikTok lang ako kasi promise ko magti-TikTok ako ng patintero dito. So gagawin ko muna yon, then balikan ko kayo guys. Bali tapos na kami guys mag camel ride. Ngayon nag-aantay na kami ng food. Bubuksan niya na yan. So antayin lang natin siya. Hayaan mo na siyang i-explain yan. Then videohan daw kung videohan mo. Kaya para ready ka. So tanggalin ko lang ako para makakapagbigay tayo ng focus sa kanya. Welcome to Morocco! Hey! Kain na! Tapos na kami mag-dinner and nakapag-dessert na rin. Nakapag-patintero na rin kaming TikTok. And now, bonfire na. Bago mamaya may show, like yung fire dance. Ano pa yung isa? May mga mag-music, no? May mga mag-music na barbarians. Berberians. So, ayan.
Nag-umpisa na sila mag-bonfire. Yung mga naririnig nyo, yung native Berber music yun. So, hindi yung problema. So, i-cut muna natin yung video, then gawa tayong montage para naman mas marami kayo ma-appreciate. Ayan na guys, nagpapatugtog na sila ng native Berber music. Makinig lang tayo. Alam nyo yung mas nagiging mas masaya kasi lahat nagpa-participate dun sa cultural dance nila. Tingnan mo, mas nagiging jolly. Kanina lahat nakatingin lang, but now ngayon mas masaya kasi iba't ibang lahi, iba't ibang nationality, lahat nagsasayaw. Sama niyo yung mga yan. Oh, di ba? Lahat nagpa-participate, walang KJ. Mas jolly siya pakinggan, mas jolly siya tingnan kasi lahat na ikot. So tapos na yung music, ano yun? Ang tawag doon? Music show. Now naman nandito kami sa kabilang area para naman magantay ng fire show naman, ng fire dance nila. So abangan natin, then mag-take tayo ng few clips, then patapos na rin yung tour na to.